Wow, magandang gabi po sa bawat isa. Sa oras na ito, I'm just gonna declare a prayer. Can we just bow our heads and let's focus on the Spirit of God that will move in this place. Lord, tonight, kilala mo kami at Lord, sa aming sakripisyo na pagpunta rito upang mapasalamatan ka, hayaan mong kausapin mo kami. Tanggalin mo lahat ng pagod, lahat ng isipin, lahat, Lord, ng darating sa amin upang hindi namin maintindihan ng iyong salita. Lord, hayaan mo makapag-focus kami sa ituturo mo ngayong gabi. Salamat dahil ito'y maging katugunan, kalakasan, kagalakan, kapayapaan ng buhay namin. Lord, sa paglabas namin dito, taglayin namin ng katagumpayan, sa iyo nagmumula. Purihin ka, itago mo ko sa iyong likuran at ikaw lang ang mapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Bago ka umupo, kung may kalimang tao, sabihin mo sa kanya, pinagpala ka ni Lord. Amen and Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Lahat ng handa na makinig na salita ng Diyos, say Amen. Sino dito, yan, maganda tong tanong, pag pupunta ka sa isang kainan, expected mo na kung magkano gagastusin mo. Kapag pumunta ka sa isang kainan at order all you can, pinagpala ka ng gusto. Yung tipong, kunin nyo lahat. Naranasan nyo na ba yun? Nasarap sa pakiramdam yan, no? Yung parang, sige nak, umorder kayo ng gusto nyo. Would you pay, magbabayad ka ba, ito na yung magandang tanong, magbabayad ka ba sa isang bagay na hindi mo alam anong tatanggapin mo? Maaring iba may tinatawag na step of faith, sige bahala na. Lalo ngayon, nauuso yun. Pero kung papasok ka ng Jollibee, tas ang sisingilin sa'yo 1,000, pero ang tatanggapin mo palabok, magbabayad ka ba? Pupunta ka sa Angel's Burger, ang sisingilin sa iyo 500, pero ang bibigay sa iyo isang burger, papayag ka ba? Siyempre hindi. Anong dahilan bakit hindi? Kasi alam mo ano ang value worth o yung alam mo yung tinatanggap mo. Sino ang papasok at ang sasabihin sa iyo, thank you. Sino ang papasok sa trabaho at magtatrabaho mula 8 to 5, tapos pagtapos mag-overtime pa, ang sasabihin sa kanya, uy, good job. Pero yun na yun, papayag ka ba? Sabi mo sa kanila mo, ikaw kaya, papayag ka ba? Sino dito hindi papayag? Anong dahilan? Hindi worth it. Gigising ka, magpapagod ka, hello, gagastos ka. Ano pa ba? Yung lakas mo, ibubuhos mo. Yung iba po pumapasok, kahit yung lakas nila, hindi naman talaga nagagamit. Yung utak din, hindi rin nagagamit. Tutulog sa trabaho, yung iba. Yun ang totoo eh. Pero hindi talaga worth it minsan, no? At kung hindi worth it ang iyong pupuntahan, babayaran, at pagbibigyan, hindi mo gagawin. Ready na ba kayo sa title natin ngayon? Una kong tanong, bakit ka nag-o-offering? Bakit ka nag-o-offering na alam mo sino magpapala? Alam mo sinong binibigyan mo? Alam mo anong nakukuha mo sa ibinibigay mo? Bakit 20 offering mo? Bakit panapal butas yung offering mo? Nag-text ka 190, 10 offering. Pakisiko yung katabi, sabi mo sa kanya, ayusin. Lahat ng tinatablan, sabihin mo amen. Pag-uusapan po natin yung tinatawag na heart of offerings. The heart of offerings. No? Pwede gusto niyo mapag-usapan yan?
Baka po inisip nyo, di ba po nasa commitment series tayo? Alam nyo po, isang bagay ang sinabi, tinuro ni Pastora Mela noong Sunday, commitment, ano daw? Commit your heart to the Lord. Kaya ano, isang bagay, kung i-commit mo yan kay Lord, it is an offering, your heart is an offering to the Lord. At kung ganon, ready na kayo? Ano ang basihan ng tithes? It is the 10th percent of what you earn. Kung ano man tanggapin mo, 10% nun para kay Lord. Sabi ng Corinthians, He gives seed to the sower. Siya nagbibigay ng pantanim doon sa mga nagtatanim. Ng buto sa mga nagtatanim. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay galing sa Diyos, kaya marapat lang kahit man lang yung buto, yung ibinigay niya, maibalik sa Kanya. It is Him. Nasa Kanya yon. Karapat-dapat sa Kanya yon. Amen? Ngayon, ang offering, ano ang basihan? Yon. Minsan, ang offering natin, basihan ng pagpapala sa atin. Sino po dito, pwede ba ito pag-aralan natin ngayon? Midweek service, hindi naman lagi dapat tayo nag-aaral ng kung ano lang na masarap sa pahinga eh. Kailangan natututo at lumalalim tayo kay Lord. Okay? Ang offering natin, ito po yung iba, ang dahilan kaya nag-offering, panakip doon sa butal ng kanilang tithes. Lahat ng tinatamaan sa amen. Ayan, madami. Kailangan may mabago sa atin, no? O kaya naman, ang offering nila kasi yun lang ang barya nila sa bulsa. Hindi pinaghahandaan. Sino dito ang pupunta ng Jollibee tas paghahandaan niya dahil alam niya magkano gagastusin? Bakit pag pupunta kay Lord sa church, sa gawain niya, hindi mo pinaghahandaan yung ibinibigay mo? Bakit pastor, nagbigay na akong tithes? Tandaan, ang tithes, kanya yun eh. Kanya yun eh. Ang term ng Malakay is, pay your tithes. Ibalik mo, bayaran mo yung binigay ni Lord. Pero ang offering, ang word ng Luke chapter 6, verse 38, ano daw? Give and it shall be given back to you. Press down, shaken together, running over will be put into your bosom, for with the same measure that you use it will be measured back to you. At sabi po sa Luke, tong verse na ito? Magbabasa tayo. Ready na ba kayo magbasa? Ayan Sabi ng 2 Corinthians 9:7. Let each one of you give as he purpose in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. When you give, you must be cheerful. Masaya kang nagbabayad. Masaya kang nagbibigay. Bakit kaya masayang nagbibigay? Pwede dapat pag-aralan yan? Kapag tatanggapin mo na yung pagkain na binayaran mo, malungkot ka ba? Masaya kasi alam mo yung worth ng binayaran mo. Bakit kapag pinagbabayad ka ni Lord, dapat masaya? Kasi higit pa sa ibinigay mo, ang ibinibigay niya. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang sabi ng Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given back to you. Good measure. Pressed down, shaking together, running over. Kung ano man binigay mo, higit ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo, siksik, liglig, at kaya kung tayo, nagbabayad tayo, sumasaya tayo doon sa mga binayaran natin, kahit ano pa yan, hindi lang sa pagkain. Pag umorder ka sa Shopee, masaya ka eh. Kasi piling mo nga, nakatipid ka doon eh. Sa Lazada, pagka umorder ka, hello, sa TikTok shop, o kaya kung saan man bumibili, at piling natin nakakatipid tayo, di ba masaya ka kapag tinatanggap mo yung item? Ito ang kapalit ng lahat ng ating ibinibigay sa Diyos. Ang sabi niya, alam ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Wow. Alam ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Pinanalangin ni Apostol Pablo, ang sabi niya, and my God shall supply all your. Alam ng Diyos.
Kaya yung ibinigay mo, ang tanong, worth it ba sa lahat ng pangangailangan mo? Kaya wala kang narinig na miracle. Nandiyan po kayo? Wala tayong narinig na miracle at patotoo na nung nagsabing, nag-offering po kasi ako, kaya grabe yung ginawa sa akin ni Lord. Pero lagi ang patotoo ganito. Yung last money ko, buong-buo ko pong in-offering kay Lord. At higit pa ang binalik niya. Narinig niyo yung mga ganun patotoo? Kakaiba. Hindi yung normal, regular po kasi akong nagbibigay ng offering. Pero kasi mali ang puso doon sa pagbibigay ng offering. Anong klaseng puso ba ang dapat meron sa pagbibigay sa offering? Andyan kayo? Pwede ba tayong magbasa muna sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Alam niyo po, hindi matagal to, kaya gusto ko intindihin natin para matuto tayo magbigay ng offering na tama. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Huwag kayong mag-ipon ng yaman sa lupa, kundi mag-ipon ka ng yaman sa langit kung saan walang makakanakaw, hindi mangangalawang. Anong sabi doon? Verse 20, anak? But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Hindi mananakaw. Kasunod, verse 21, ito po. For where your treasure is, there your heart will be. Pwede ba sabay-sabay natin basahin mula sa puso natin itong verse 21? 1, 2, 3, go. For where your treasure is, there your heart will be also. Yung iba hindi nagbabasa, pwede ba mula sa puso mo, basahin ulit natin sabay-sabay with conviction. 1, 2, 3, go. For where there your heart will be also. Ang sabi niya dyan, kung nasaan talaga nakasalalay ang puso mo, ando doon ang tunay mong yaman. At kung nasaan ang yaman mo, ayun ang puso mo. Gusto ko pong maintindihan natin, minsan, ready na ba kayo? Minsan, ang tingin natin sa pagbibigay natin sa Diyos, sapat na kasi mayaman naman si Lord. Mas kailangan ko ito at maiintindihan ni Lord. At kung ang puso natin ang basihan sa pagbibigay natin kay Lord, for God loves a cheerful giver. Being cheerful is an attitude, not hindi siya attitude, forceful attitude, o yung pinilit na pag-uugali sa atin, kundi ito ay attitude ng puso. Kasi ang pagiging cheerful, kakalakip ng joy, ng kagalakan, yung pagiging masaya, sa puso yan, nakabase. Ang hirap naman yan, sugatan ng puso mo, pero masayang-masaya ka. Maaaring magpanggap ang isip, pero ang puso, mahirap magpanggap. Tama po? Kaya pag nagbibigay, kailangan masaya daw. Ang tanong, ready na kayo? Ito po ang maraming mga simbahan. Wala silang tithes, walang offering. At alam niyo po, hindi dahil sa wala silang tithes, wala silang offering, kundi naunawaan nila yung dahilan. Bakit? Hindi kailangan i-announce, hindi kailangan i-challenge ang tao, kundi sa labas pa lang, nagbibigayan na. Simple lamang po ang dahilan. Kasi naintindihan nila ang puso ng pagbibigay, puso na kay Lord. For God loves a cheerful giver. For God, sino nagmamahal? Si God loves a cheerful giver. Now, why is it like that? For where your treasure is, kung nasaan ang iyong yaman, andun din ang iyong. O ngayon, ang tanong ko, sino dito ang laman ng puso nila? Si Jesus. Ulitin natin. Sino dito ang laman ng puso niya? Sabi niya si Jesus. Alam niyo po, tingin muna kayo sa akin, maraming simbahan, okay? Marami pong mga lugar kung saan ang kanilang pagbibigay hindi napapahalagahan. Hindi po ito prosperity gospel. But I'm teaching you things. Hindi po ako lagi ganito mag-preach. Pero ngayong oras nito, pwede ba natin pag-aralan yan? Alam niyo po, there's a significant change na nangyayari sa church natin. Pinagyayaman ng Diyos ang bawat isa. Totoo yan.
It is evident in our treasury, sa ating finance. Evident yan. Pero alam nyo ba, kaya pa nating galingan. Sabi mo nga sa 3 tao sa paligid mo, hindi pa kasi todo to. Sabi mo nga ulit, sa kabila naman, sabi mo, kaya ko pang galingan. Sino dito magsasabi, kaya niya pa talagang galingan? Handa na ba kayo? Paano tayo pagyayaman lalo ni Lord? For God loves a cheerful giver. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabi nyo, si Jesus na nasa puso nyo. Marami pong church hindi nagbibigay ng tithes. Dahil sabi nila, Old Testament na yon. Totoo? Wow, wala daw po kasi sa New Testament nun eh. Wala. Wala yung tithing sa New Testament. Hindi po totoo eh. Meron. Si Jesus muna eh. Sabi, He's the first. At ang tithes natin lagi yung first na ibinabawas nyo sa lahat. Some people are wrong in this. Kailan po binibigay ang tithes? Ang ibang sasagot, tuwing linggo po. Pagkatapos ng sahod, kung ano man yung araw ng linggo. Meron po ako natutunan isang bagay. Ang sabi pala, ang tithes day is payday. Tithes day is payday. So sa oras na tumanggap ka ng sahod, ang una dapat makakaltas doon, hindi yung pamasahe mong susunod. Dapat isisend mo kagad. Kaya sila walang tithes and offering na challenge pag linggo. Dahil ang inaantay lang na maraming malalaking simbahan ay pagpunta nila doon, mag-fill up lang sila, I have sent my tithes to the bank, to GCash. This the reference number from my tithes was. Tapos suhulog na nila yon. Walang perang dumadating. Lahat na sa bank. Bakit? Kasi hindi nila inaantayan linggo. Ngayon, cash na ibigay sa'yo, na-withdraw mo kagad. Huwag mo antayin ng linggo, pumunta ka sa church. At parang natahimik ang lahat. Sabi mo, number 1 si Lord sa'yo. Eh bakit ang unang mababawas yung bayarin? Eh hindi na number 1 si Lord. Yung bayarin na yung number 1. Tumatahimik kayo. Hindi ako sanay. May natututunan ba tayo? Bakit sabi nyo number 1 si Lord, buong puso siya, talagang laman ng puso ko? Eh bakit ang sahod mo o ang tinanggap mo, hindi si Lord ang number 1? May mali. Makita natin yung puso ng pagbibigay. Ang tunay na halaga ni Jesus sa iyo, yun ang halaga ng offering mo. Ang hirap. Sabi ng Mark chapter 12, verse 42 to 44, one day si Jesus nandun daw sa templo at tinitignan ang lahat ng nagbibigay. Basahin natin. Gusto niyo basahin natin? Mark chapter 12, verse 42 to 44. Then one poor widow came and threw in 2 mites, which makes pwede bang gawin natin yung NIV onte, anak? Yan. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, tinawag ni Jesus ngayon yung mga disciple niya, halika kayo. Sabi niya, truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Ang sabi doon, habang si Jesus daw ay nakaupo doon sa templo, pinagmamasdan niya lahat nagbibigay. Ang mayayamay nagbibigay ng maraming pera. So ang pag-o-offering, hindi basihan ng madaming pera. Ulitin ko po ang pagbibigay sa Diyos ng nararapat sa Kanya ay hindi basihan ng laki ng ibinibigay. Truly, I tell to you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. Bakit po? They all gave out of their, dahil sagana sila, kaya yung ibinigay nila according do sa kanilang mga kayamanan, sa tira sa kanila, according sa kayamanan at according do sa tira. Marami ganyan mag-offering. 290 ang tithes, 10 ang offering, 250 ang tithes, 50 ang offering.
Bakit? Yung kasi yung tira. Butal. Woo. Huwag niyo po akong titigan. Wala sa akin ang sagot. Nasa puso niyo. Barang ninitig niya si Pastor, sana may sagot doon sa tanong ngayon sa isip at puso ko, ba't ako ganito? Wala po. Nasa puso mo yung sagot ngayon. Ready na kayo? But she, yung widow daw, out of her poverty. Ito yung keyword. Put in everything. Pero siya, sa kahirapan niya, ibinigay niya daw ang lahat. Ito yun, hindi doon nagtatapos. Ito yung keyword. All she had to live on. Ang lahat ng bagay upang siya'y mabuhay. Sana natin nasusundan niyo po. Lahat ng bagay upang siya ay bakit kaya? Ano kaya? Ang tanong ni Jesus sa sumunod, sino kinalugdan? Siyempre yung widow. Anong dahilan? Kasi hindi sa yaman nakadepende ang kanyang pagbibigay. Baliktad, kundi ang buhay niya nakadepende sa kanyang pagbibigay. Uulitin ko po hindi yung yaman niya nakadepende kung eto, mayaman naman ako bibigay ako ng ganito. Kundi siya, ang buhay ko, dahil nakadepende sa Diyos. Ikaw, Lord, yung buhay ko, kaya marapat lang sa'yo lahat to. Where your treasure is, there your heart will be also. Sinong laman ng puso mo? Marami magsasabi, Lord, kaya ko magbigay ng buhay ko sa'yo. Pero hindi kaya magbigay ng tamang offering kay Lord. Whew. Wala pong kinalaman ng tithes and tithes kay Lord yan. Pero wag kang magtaka, bakit hanggang ngayon parang hindi ako sapat? May mga tao po, tama, malaki naman mag-offering, pero hindi alam yung puso ng pag-offering. Sabi ko sa inyo, mabilis lang to Tingnan po natin 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito po ang sabi. But this I say, he who saw, lagay mo nak sa NIV, but the, ESV, sa ESV anak. But the point is this. Yan na. Ito kasi ang punto. Whoever sows sparingly will also reap. Ang sabi doon, kung sino man ang nagbigay at nagtanim ng maigi, siya rin nga ani ng maigi. Hindi sinabi kung sino nag-tithes ng tapat. Hello? Yun ang problema. Yung pala ang punto. Hindi pala yung katapatan lang sa tithes ang tinitignan ni Lord, kundi yung gaano ka nagbigay. Ang basehan ng pagbibigay mo ngayon, gaano kahalaga si Kristo sa iyo? Gaano kahalaga si Jesus sa lahat ng tinanggap mo? Anong porsyento ni Lord? Tignan nyo And whoever sows bountifully will also reap bountifully. At sino man nagtatanim ng higit, ay aani ng higit. Tignan nyo, verse 7 and 8, anak, lagay natin. Each one must give as he decided in his, hindi decided according to the balance. Hindi daw according saan? Sa balanse. Hindi according sa para walang butal. Pero according sa puso mo. Nang ano daw? Not reluctantly or under compulsion. Hindi daw dapat dahil napilitan o dahil na itulak o dahil kailangan. Sa kanya palang sinabi, for God loves a cheerful giver. Babasahin natin, tatalon lang tayo ilang verse 12.
For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in thanksgiving to God. Ang sabi niya, ang ministeryo ng pagbibigay ay sumosobra higit pa sa sapat. Ang ministeryo ng pagbibigay ay nag-uumapaw, sobra-sobra, higit pa sa sapat. Kung tama ang puso natin. Ang sabi doon, give not reluctantly or under compulsion, but God loves a cheerful giver. O, tatapusin natin. Ready na kayo? Kaya kapag nagbibigay ng offering, mabago ang puso. Hello? May mga nagtatites po, na yung tithes nila, kung magkano ang tithes nila, ganun ang offering nila. Ang hirap naman nun, pastor, ang bigat naman nun. Gusto ko po maging attitude natin to. Ready kayo? Ito maging attitude natin. Kapag malaki ang tithes mo, minsan nangihinayang ka. Pag malaki ang tithes mo, makinig po kayo. Pag malaki ang tithes mo, ibig sabihin, malaki na ang pinagkakatiwala ng Diyos sa'yo. Kaya kapag nagbibigay ka ng tithes na 1,000, Lord, pinagkakatiwalaan mo na ako 10,000. Pag nagbibigay ka ng tithes na 10,000, Lord, grabe, pinagkakatiwalaan mo na ako sa 100K. Kapag nagbigay ka ng 100K na tithes, Lord, easing ibigay. Kasi kaya iba nahihirapan magbigay kasi tingin nila sa kanila. Paano yung offering, pastor? Madali magbigay ng equal doon kapag tinignan mo yung value ni Lord sa'yo. Lord, ano bang value ko sa'yo? Kung sinasabi, where your treasure is, there your heart will be also. Kung ang puso ko, ang yaman ko'y ikaw na nagbibigay ng hininga, ng lakas, gumigising sa akin, kaya kumigana kumain, kaya buhay pa ako, kaya nakapagtatrabaho pa ako. Ikaw talaga ang yaman ko, hindi yung trabaho. Ikaw talaga ang nagsusource sa akin eh. Kaya anong value mo? Hindi pa marapat lang ibigay yung 100% kay Lord? Ang hirap, walang umi-amen, no? Tinatanong ko pa lang po kayo, hindi ko kayo hinahamon. Hindi ba marapat lang na ibigay yung buong 100% kay Lord? 10% kay Lord, tapos yung offering ko, yung natitirang 90%, kanya pa din. Paano yun? Ang hirap, no? Wala na amen. Kapag ka nakuha nyo po yung tamang puso, matututo tayo ngayong gabi. Iibahin ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. Paano? Tanong mo nga sa kanila, paano? Gusto nyo marinig? Kaya kapag nagbibigay ng offering, naalala nyo yung widow? Nung nagbigay siya, buong buhay niya, hindi dahil yun ang buong yaman niya, kundi doon siya nakadepende ng buhay niya. Kaya nung nagbibigay siya, tinanggap at nalugod ang Diyos. Makinig po kayong mabuti. Ito ang sabi, at gusto kong ituro sa inyo, kapag nagbigay ka ng offering, Lord, ito yung tithes ko. Magkano worth ni Lord sa iyo sa buong matitira sa iyo? At gaano mo siya inaasahan na magsusupply nung tingin mong mawawala? O kung meron kang 5,000 bayarin, tas ang natira sa iyo 5,000, kung ibibigay mo yung 2,000 kay Lord, Lord, may 2,000 ako magiging utang. O, Lord, may 2,000 kang ipoprovide at higit pa. Naintindihan niyo yun? Kaya kapag nagbibigay ng offering, ito ang heart natin. Tapos na po kasi ako, gusto ko may matutunan tayo. Pag nagbibigay ng offering, Lord, ito yung tithes ko. Lord, ito yung offering ko. Lord, hindi to 100%, pero nararapat ka sa 100% nung natira sa akin. Lord, ito muna ha, hiramin ko yung iba. Walang maka-amen. Lahat na nakakaintindi, palakpakan natin si Lord. Uulitin ko lang, and I would challenge you, renew your mind at correct your heart when it comes to offering. I will end with this story. And sabi ni Lord kay Abraham, Anak, Abraham, ibigay mo bilang handog. Bilang ano daw? Offering. Sino?
si Isaac. Hindi sinabi ni Lord, yung 10% ni Isaac. Yung kamay lang, Lord. Naintindihan nyo? Kaya siya naging father of faith kasi handa niyang ibigay buong buo yung si Isaac. Nakinig po kayo, kaya siya naging father of faith kasi handa niyang ibigay si Isaac ng buong buo. Alam niya magpo-provide si Lord. Kaya kung magbibigay ka ng buong buo na offering mo, huwag kang mag-alala, magpo-provide si Lord. I challenge you, baguhin na natin yung concept ng offering natin. If kaya mo, gawin mo yung ginagawa. Alam niyo po, may mga kilala ko sa church natin nakakatawa. What their tithes is their offering also. Pinatunayan naman ni Lord sa kanila. Di sila pinagkulang ni Lord. Si Mami, naalala ko, patotoo niya ito. No? Simula noon, nag-try siya mag-offering. Lord, every Sunday, hindi ako bababa sa 100, 500, 1,000. Every Sunday, 2,000. Nabago na nabago eh. Parang palaki ng palaki. Hanggang kunin siya ni Lord. Ang pangako niya kay Lord, every offering niya, kung magkano man ang laman ng buong wallet niya. Ganun din si Pastor Amen. Darating din ang time, ganun si Pastor Bus, hopefully. Wala pa ako sa ganung faith eh. Lahat tayo dumamabot sa ganung faith. Na kapag hinugod yung bag, Lord, kung ano laman yan, linggo ngayon, lahat yan sa'yo. Offering ko yon. Kasi alam ko, hindi mo naman pagkukulangan sa lahat eh. Hello? Eh yung iba, gagawin ko yun, Lord. Kaya kapag Saturday ng gabi, tatanggalin lahat sa bag. Lilipat ko muna dito, Lord. Ito ang bag ko ngayon. Niloloko mo lang sarili mo nun. Hello? Natawa kayo, no? Kasi isip nyo, gagawin ko yan, Pastor. May plano ka na kagad, ha? Hello? Sabi ko kayo, Lord, nagsimula ako sa 100, 200, 300 na tithe, na offering. 400 na offering. Sabi ko, Lord, every Sunday, nawa, makapagbigay ako at least 500 offerings. But 500 offerings. Ako po nagbibigay ng buong offering ng anak ko. No? Nagbibigay lagi ng offering anak ko eh. No? At siya mismo, madalas siya pinaglalagay ko. Bukod po sa lahat na ng pera ko sa bulsa ko, kung ano man laman nun. Dalawa-dalawang basket pa nga po nilalagyan ko eh. Yung basket sa side, plus basket sa unahan, tapos nag-omission ako. Naintindihan niyo po iyon? Kasi ano pwede naman magkukulang si Lord? O isang hamon ko sa inyo. Kapag ka pastoral, admin staff, at saka leaders natin sa church, pakita natin sa lahat, nagbibigay tayo. Wala na magbibigay ng tithes and offering doon sa basket na red na umiikot. Lahat tayo punta sa unahan. Lord, karapat-dapat ka sa lahat. Ito yung tithes ko, sa'yo yan. Ito yung offering ko bilang pasasalamat kung sino ka sa akin. Lord, hiramin ko yung natira. Lord, pagpalain mo pa rin ako. Ready kayo doon? Kaya hindi tayo nag-offering ngayon kasi ipagpipray ko muna anong i-offering natin. Ready na kayo? Sino dito naunawaan ano yung tamang heart ng offering? Ano yung tamang heart ng offering? Anong worth mo sa akin, Lord? Dapat lang sa'yo yon. Hindi pambutal, hindi pangtapal ng butal. Hindi kung anong natripang ko lang o anong kaya ko lang na sobra. Kundi anong karapat dapat ka kasi ikaw ang yaman ko. Tayo lahat ito mayo. Nananalangin po tayo. Lord, sa gabing ito, pwede ba hawakan natin mga puso? Lord, kilala mo po kami. Wala kaming nililihim at tinatago sa iyo. Alam mo ang lahat ng aming pinagdadaanan. Mga kakulangan, mga kabigatin, mga alalahanin. Sa oras na ito, itong puso na ito, maging tama sa pagbibigay. Maging tama as we offer to you. May we give always the best of what you deserve. Salamat, Panginoon. Lord, I pray sa lahat ng tapat na lagi nagbibigay na nararapat sa iyo, bless mo lalo. Bless mo kami lahat. And Lord, ikaw lang ang maitas at maluwalhati. At ngayong gabi, turuan mo kami, wag na namin itong kalimutan. Magbigay kami hindi ng sobra-sobra na labis lang namin. Kundi Lord, magbigay kami kasi ikaw ang yaman namin. Purihin ka, parangalan ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And the challenge is, give your best offering today.
Sabi ko kanina, kung nagbibigay ka, pupunta ka ng Jollibee, nagbaba